Ganito ka rin ba kapag nasa bahay ka lang? Yung lagi mo na lang tinatakam yung mga pagkain na matagal mo nang hindi natikman. Kasi ako, ganito ako today. At today nga ay magluluto ako nitong maha blanca na matagal ko na rin hindi naluto dahil nga sa naging busy ako. At ito ay ang aking sariling recipe ng creamy maha blanca. Kaya kung free ka today, tara't samahan mo akong magluto dito sa aking kusina. Gagamit ako dito ng 4 cups of coconut milk. Maglalagay din ako dito ng 1 can of evaporated milk, 1 can of condensed milk, at syempre hindi kakalimutan ang ating corn. Naglagay pala ako dito ng whole corn and maglalagay din ako ng creamy corn. Dapat talaga maraming corn dahil pag maraming corn ang maha blanca mo, talagang mas masarap. Pero kapag ikaw gagawa ka ng maha blanca mo, syempre nakadepende naman sa'yo kung ilang corn ang ilalagay mo. Kung whole corn lang ba, okay lang. Kung lalagyan mo rin ba ng creamy corn, mas okay yon. As usual, the choice is yours. Ayan lang guys, sa mga unang ingredients ko, pinaghalo-halo ko lang yung mga yan at pakukuluan ko muna yan ng mga 5 to 10 minutes. At habang nagpapakulo nga ako dito, ay chine-check ko rin ito from time to time. Kasi nga minsan namumuo sa ilalim itong coconut milk o kaya naman itong gatas. Kaya dapat talaga yan binabantayan. At nang kumulo na nga itong aking gata at saka gatas, ay tinikman ko na ito at nagdagdag ako dito ng 3 kutsara ng asukal. Pero kapag ikaw gumawa ka neto, depende yan sa'yo kung gaano katamis ang iyong maha blanca. Ako kasi ayaw ko yung masyadong matamis kasi minsan pinaparis ko nga ito sa aking kape. Nang masatisfy na nga ako sa tamis nitong aking liquid ingredients, ay unti-unti ko nang ilalagay dito ang aking corn flour. Meron pala ako ditong 2 cups of corn flour na tinunaw ko lang sa 4 cups of water. Dahan-dahan ko lang nilalagay itong aking corn flour kasi nga kapag nilagay ko ito bigla, ito ay mamumuo agad. Gusto ko creamy and smooth ang aking maha blanca, kaya isa ito sa tips na ginagawa ko at isi-share ko sa inyo para maging maganda talaga ang consistency ng maha blanca nyo. Kasi nga na-try mo na bang gumawa ng maha blanca na nilagay mo bigla yung corn flour, tapos kapag luto na yung maha blanca mo, meron kang makikitang mga buo-buo sa gitna ng maha blanca mo, di ba? Kasi nga naman binigla mo, hindi mo dinahandahan yung paglagay ng corn flour mo. Dapat dito kapag gumawa ka, bigyan mo ng gentleness, bigyan mo ng pagmamahal. Yan ang sikreto sa masarap na maha blanca, char. Nang malagay ko na nga lahat itong aking corn flour ng dahan-dahan, ay dito na tayo sa the most exciting part sa paggawa nitong maha blanca. Alam mo ba kung ano yon? Kailangan mo dito ng lakas ng balikat. Kung sa pangarap mo, kailangan mo ng lakas ng loob, dito naman sa pagluluto ng maha blanca, parang pagluluto din ng biko. Kailangan mo ng lakas ng iyong braso. Ganun. Alam nyo guys, medyo nangangalay na nga yung aking balikat dyan. Pero syempre wala akong magagawa. Paninindigan ko ang pagluluto ng maha blanca. Kaya naman heto at kumuha na nga ako ng isa pang sandok para 2 kamay na yung gamitin ko sa paghalo-halo ko dito. Kami ni Bulilit lang na sa bahay kaya wala talagang magsasab sa akin sa paghalo-halo dito. Kung iiwanan ko naman ito, mamumuo-muo itong aking maha blanca. Kaya sige, tuloy lang, laban lang, kaya mo yan. Lahat naman talaga sa una lang mahirap, 'di ba? Pero mamaya, kapag naluto yung maha blanca mo, gumawa ka ng kape, kumain ka niyan, ipares mo sa kape mo, masasabi mo na lang talaga sa sarili mo, everything is worth it. Char. Anyway guys, yung pagluluto ng maha blanca ay hindi nga naman talaga ganun katagal gaya ng pagluluto ng biko ko nakaraan. Yung pagluto ko lang ng maha blanca ko ngayon parang inabot nga lang yata ako dyan ng 10 to 15 minutes sa paghalo-halo ko dito. Not bad, 'di ba? Dati nung gumagawa ako nitong maha blanca, laging disaster ang paggawa ko. Pero nung natutunan ko na ang kanyang recipe, heto talaga siya. Perfect na recipe para sa'yo. Kung gusto mong hindi disaster ang maha blanca mo, gawin mo tong recipe ko, hindi mo pagsisisihan. Gaya ng pagsisisi mo sa pagmahal mo sa kanya. Charing. Anyway guys, nung maging satisfied na nga ako sa consistency nitong aking maha blanca, ay nilagay ko na ito sa aking hulmahan dahil ready na ito for cheese topping. At kung kanina tinawag ko lang ito na creamy maha blanca, ngayon let me call it creamy and cheesy maha blanca. At hayan na nga ang aking bulilit. Gustong-gusto ng tikman ang maha blanca ni Mami. Anyway, before this video will end, let me present to you again my creamy and cheesy maha blanca. That's all my cooking vlog for today's guys. Thank you for watching. Have a nice day everyone. God bless you. Follow for more videos. Bye!